Nagulat ang buong mundo nang ang dating Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte, ay naaresto ng International Criminal Court o ICC. Malaking usap-usapan sa buong mundo ang pangyayaring ito at nagdulot ng mga katanungan tungkol sa batas internasyonal, tamang proseso at ang kapangyarihan ng mga bansa at mga pandaigdigang institusyon. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si Duterte, nakilala sa kanyang controversial na kampanya laban sa droga, ay ngayon nahaharap sa mga kasong crimes against humanity. Mainit na pinagdebatehan ang kanyang pagka-aresto at sinuri ng mga eksperto sa batas at mga pinuno ng mundo ang mga aksyon ng ICC at ang mga legal na opsyon ni Duterte. Sa gitna ng labanang legal na ito ay ang abogado ni Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman, isang kilalang tao sa batas internasyonal. Ayon kay Kaufman, ang pag-aresto ng ICC kay Duterte ay hindi lamang mali kundi labag sa batas. Itinuro niya ang sunod-sunod na umano'y paglabag mula sa pagkait kay Duterte ng due process sa sarili niyang bansa hanggang sa pagsasagawa ng may tuturing na extrajudicial rendition. Inilantad ng kaso ang mga komplikasyon at posibleng mga problema ng hustisyang internasyonal na nag-iwan sa marami nagtatanong. Ang pag-aresto ba kay Duterte ay isang tagumpay para sa karapatang pantao o isang mapanganib na pang-abuso ng isang pandaigdigang hukuman? Malayo pa sa matapos ang kasong ito. Ito ay isang masalimuot na gusot ng mga legal na argumento, maniobra sa politika at diplomasya na may malaking nakataya. Ang resulta ay magkakaroon ng malaking epekto, hindi lamang para kay Duterte at sa Pilipinas, kundi para sa kinabukasan ng mismong hustisyang internasyonal. Isa sa mga pinakamalakas na argumento ni Kaufman ay nakasentro sa pangunahing karapatan sa due process. Iginiit niya na ang karapatang ito ay ipinagkait kay Duterte, isang mahalagang bahagi ng anumang makatarungang sistema ng hustisya. Ayon kay Kaufman, ang mga aksyon ng ICC ay pumigil kay Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili sa kanyang sariling bansa, sa harap ng mga korte ng Pilipinas at sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ito aniya ay isang tahasang pagbalewala sa soberanya ng Pilipinas at isang paglabag sa mga karapatan ni Duterte. Dagdag pa ni Kaufman na ang pagmamadali ng ICC na arestuhin si Duterte ay nilampasan ang mga itinatag na legal na pamamaraan sa Pilipinas. Sinasabi niya na dapat sana ay nabigyan ng pagkataon si Duterte na hamunin ang arrest warrant ng ICC sa loob ng sistema ng hustisya ng Pilipinas bago gumawa ng anumang aksyon para dakpin siya. Sa pagbalewala sa mga korte ng Pilipinas, giit ni Kaufman, ang ICC ay padalos-dalos na kumilos at pinagkaitan si Duterte ng kakataong ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon. Ang argumentong ito ay tumatama sa puso ng isang komplikadong issue, ang balanse sa pagitan ng hustisyang internasyonal at pambansang soberanya. Ang mga kritiko ng ICC ay madalas na inaakusahan ang korte ng panghihimasok ng pakikialam sa mga panloob na gawain ng mga soberanong bansa. Ang argumento ni Kaufman ay nagpapalakas sa naratibong ito, na nagpapakita ng isang labis na masigasig na ICC na kumikilos ng mag-isa at pinabalewala ang mga legal na proseso ng isang estadong miyembro. Gayunpaman, pinapanatili ng ICC na kumilos ito sa loob ng mandato nito na imbestigahan at usigin ang mga individual na inakusahan ng pinakamalalang krimen. Ikinatwiran ng korte na ang mga aksyon nito ay kinakailangan upang matiyak ang pananagutan at maiwasan ang impunity para sa mga kalupitan. Ang pagsasalpukan ng mga pananaw na ito ay nagpapakita ng likas na tensyon na umiiral kapag ang mga internasyonal na katawan ay naghahangad na panagutin ang mga individual para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Hindi nagpaligoy-ligoy si Kaufman sa paglalarawan sa pag-aresto kay Duterte. Tinawag niya itong pagdukot, isang akto ng extrajudicial rendition na lalong nagpapalala sa kontrobersya na nakapalibot sa kaso. Ang mapanghamong lengguwaheng ito ay dinisenyo upang magpinta ng larawan ng ICC na lumalagpas sa autoridad nito at kumikilos sa labas ng hangganan ng batas internasyonal. Ang puso ng argumentong ito ay nakasalalay sa pag-aangkin na nilampasan ng ICC ang anumang formal na proseso ng extradition. Ang extradition, ang legal na pamamaraan kung saan inililipat ng isang bansa ang isang suspek o nahatulang tao sa ibang bansa para sa paglilitis o parusa, ay karaniwang kinakakasunduan sa pagitan ng mga bansang kasangkot.
Ikinatwira ni Kaufman na walang ganong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng ICC, kaya't illegal ang pag-aresto. Ang argumentong ito ay umaayon sa ilang mga eksperto sa batas na tumuturo sa kawalan ng isang malinaw na kasunduan sa extradition sa pagitan ng Pilipinas at ng ICC. Ikinatwira nila na ang legal na kakulangang ito ay nagdudulot ng pagdududa sa legalidad ng pag-aresto at kasunod na detensyon. Ang kawalan ng isang formal na mekanismo na extradition, ayon sa kanila, ay nagpapahintulot sa ICC na lampasan ang mga itinatag na legal na channel at kumilos ng mag-isa na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa due process at mga karapatan ng akusado. Gayunpaman, ikinatwira ng ICC na mayroon itong autoridad na humiling ng pag-aresto at pagsuko ng mga suspek, kahit na walang formal na kasunduan sa extradition. Itinuturo ng korte ang kasunduan sa pagkakatatag nito, ang Rome Statute na nagbibigay dito ng jurisdiction sa mga individual na inakusahan ng genocide, crimes against humanity, war crimes, at ang krimen ng agresyon. Ang pagkakaiba-iba sa interpretasyon ng batas internasyonal na ito ay nasa puso ng debate sa extradition, na lalong nagpapagulo sa isang controversial na kaso. Direktang hinamon ni Attorney Kaufman ang mismong autoridad ng ICC na i-detain si Duterte. Nagtalo siya na ang jurisdiksyon ng ICC, ang legal na kapangyarihan nito na dinggin at magdesisyon sa isang kaso, ay mahina. Ang linya ng pag-ataking ito ay nakatuon sa pag-withdraw ng Pilipinas mula sa ICC noong 2019. Ipinaglalaban ni Kaufman na ang pag-withdraw, bagamat kontrobersyal, ay epektibong nag-alis sa Pilipinas mula sa sakop ng ICC. Ang crux ng argumento ni Kaufman ay nakasalalay sa prinsipyo ng complementarity, isang mahalagang pundasyon ng istruktura ng ICC. Idinidikta ng complementarity na ang ICC ay maari lamang makialam at gamitin ang jurisdiction nito kapag ang isang bansa ay ayaw o hindi kayang usigin ang mga malalang krimen mismo. Ikinatwiran ni Kaufman na dahil umatras na ang Pilipinas mula sa ICC, wala ng autoridad ang korte na imbestigahan o usigin ang mga krimen na umano'y ginawa sa loob ng teritoryo nito, kabilang ang mga may kaugnayan sa drug war ni Duterte. Ang debate sa jurisdiksyon na ito ay malayo sa simple. Ang ICC sa panig nito ay naninindigan na ang jurisdiksyon nito sa mga umano'y krimen na ginawa, habang ang isang bansa ay miyembro ay nagpapatuloy kahit na matapos ang pag-withdraw. Sa madaling salita, ikinatwiran ng korte na pinapanatili nito ang karapatang imbestigahan at usigin ang mga krimen na naganap, habang ang Pilipinas ay miyembro, anuman ang kasalukuyang katayuan nito. Ang pagkakaiba ng opinyon na ito sa temporal na jurisdiksyon ng ICC, ang kapangyarihan nito sa mga krimen na ginawa sa loob ng isang partikular na tagal ng panahon ay nasa sentro ng labanan sa jurisdiksyon. Ang resulta ng legal na pagtatalong ito ay magkakaroon ng mahahalagang implikasyon para sa sakop ng ICC at kakayahan nitong panagutin ang mga individual para sa mga kalupitan, kahit na matapos bawiin ng isang bansa ang pagiging miyembro nito. Manatiling nakaantabay habang nagpapatuloy ang kwentong ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga update sa batas at hustisya sa internasyonal. Ang inyong pakikilahok ay nakakatulong sa amin na maghatid sa inyo ng mas malalim na nilalaman. Habang nagpapatuloy ang debate sa jurisdiksyon, isa pang mahalagang aspeto ang lumalabas, ang mga irregularidad na nakapalibot sa pag-aresto kay Duterte. Sentro sa kontrobersyang ito ang umano'y paglabag sa Article 59 ng Rome Statute. Binabalangkas ng Article 59 ang mga pamamaraan para sa pag-aresto sa isang tao na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC, na binibigyang diin na anumang pag-aresto ay dapat sumunod sa mga legal na pamantayan ng Estado kung saan naganap ang pag-aresto. Ikinatwiran ng mga kritiko na ang pag-aresto kay Duterte ay hindi sumunod sa mga protokol na ito, na nagpapataas ng mga seryosong katanungan tungkol sa legalidad ng kanyang detensyon. Ayon sa Article 59, dapat tiyakin ng arresting state na ang mga karapatan ng individual ay iginagalang, kabilang ang karapatang maabisuhan sa mga akusasyon, ang karapatan sa legal na representasyon, at ang karapatang hamunin ang legalidad ng pag-aresto. Iminumungkahi ng mga ulat na ilan sa mga karapatang ito ay maaring nakompromiso sa kaso ni Duterte, na lalong nagpapagulo sa legal na tanawin. Kaya, ano ang susunod na mangyayari sa komplikadong legal na alamat na ito? Kailangang tugunan ng ICC ang mga umano'y paglabag sa pamamaraan na ito na maaring humantong sa isang pagsusuri sa detensyon ni Duterte.
Ang pagsusuring ito ay maaring makaapekto sa pagtanggap ng ebidensya at sa pangkalahatang integridad ng kaso laban sa kanya. Bilang karagdagan, dapat harapin ng ICC ang pagtatalo sa jurisdiksyon na nabanggit kanina, na binabalanse ang mandato nito na usigin ang mga malalang krimen nang may paglang sa pambansang soberanya at mga legal na proseso. Habang hinihintay natin ang mga susunod na pangyayari, malinaw na ang kasong ito ay magkakaroon ng malawak na implikasyon para sa hustisyang internasyonal at sa autoridad ng ICC. Pananatilihin ba ng korte ang jurisdiksyon nito at magpapatuloy sa pag-usig o mapipigilan ba ng mga hamon sa pamamaraan at jurisdiksyon ng kaso? Manatiling nakatutok sa aming channel para sa patuloy na mga update sa ito at iba pang mahalagang internasyonal na legal na bagay. Ang inyong pakikilahok ay mahalaga sa pagtulong sa amin na maghatid sa inyo ng mas malalim at komprehensibong nilalaman. Salamat sa panood at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pa. Malaki ang naitutulong ng inyong suporta. Kita-kits sa susunod na video. At para sa mga maaring tumulong na suportahan ang channel na ito, dahil hindi pa kami monetized at kailangan namin ng isang pro video editor para mapabuti ang aming mga video upang gawing mas makatotohanan at angkop sa tema ang mga imahe at effects, huwag mag-atubiling mag-donate sa pamamagitan ng GCash at 935-543-3948. Ang inyong donasyon ay makakatulong sa amin na mapabuti ang aming mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa.